Nakipagpulong ang mga opisyal ng Freeport Area of Bataan sa ilang mamumuhunan mula sa bansang Turkey para sa oportunidad na makapagnegosyo. Napabilib naman ang mga Turkish investors sa malaking bentahe ng nasabing Freeport Area sa kanilang itatayong mga negosyo kumpara sa iba pang mga lugar. Kasama sa pagbabalita, alerto alisto si Mike Sigaral. Binisita ng Turkish Chamber of Commerce of the Philippines ang Freeport Area of Bataan kasama ang mga malalaking negosyante mula sa bansang Turkey kamakailan. Ang Turkey ay tinuturing ngayon na isa sa mga pinakamalalaking ekonomiya sa European Union. These are businessmen from Turkey na naghahanap ng opportunities dito sa Pilipinas. They are from various sectors, power, manufacturing, tourism, various sectors, various industries looking for opportunities in our country, particularly the Freeport Area of Bataan. Sa isinagawang presentasyon ng Authority of the Freeport Area of Bataan o AFAB, sa paumuno ni Chairman at Administrator Attorney Deogracias Custodio, ipinakita sa mga negosyanteng dumalo ang mga bentahe ng naturang Freeport kung dito ilalagak ang kanilang mga puhunan sa negosyo. As I highlighted in the speech that I gave earlier, ang superior facilities natin are the power system that GN Power will be setting up, and it will start operations by late this year or early next year. So this ensures them reliable power and cheaper power moving forward. This is a sea change compared to what they would encounter anywhere else in the Philippines. Ayon kay Irfan Karabulot na siyang naging organizer ng naturang business meeting at pangunahing opisyal ng Turkish Chamber of Commerce of the Philippines, kumpiyansa siya sa malaking bentahe ng Freeport Area of Bataan para sa mga negosyong itatayo ng kanilang mga negosyante dito sa Pilipinas, partikular sa nabanggit na Freeport. This actually, I was visit Point Port, I was visit Calaba, I was visit Clark. I think mostly with natural geography, mostly good area in Bataan. Isang kasunduan din ang pinirmahan ng mga opisyal ng mga negosyanteng Turkish, AFAB officials at si Congressman Abet Garcia at inaasahang sa mga susunod na buwan ay mamumuhunan na sa lugar ang mga nabanggit na negosyante. Dagdag pa ni Chairman Custodio, 3 taon matapos sila mag-take over sa naturang Freeport, ay marami ng mamumuhunan ang nagbukas ng negosyo sa FAB na nagpunga naman ng maraming trabaho para sa mga Bataeño at mga kalapit na lalawigan ng Central Luzon. Because of our focus on bringing development here in the province, specifically here in the Freeport Area of Bataan in Mariveles, pataas na ho ito. So we're moving in the right direction from 37 active locators, nasa 67 na ho tayo as of today. And from just over 12,000 employees, we're now at over 14,000. And by the end of the year, it promises to reach over 20,000. Mula sa lalawigan ng Bataan, ako si Mike Sigaral, alerto alisto sa pagbabalita.